Ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Espanyol. Pag-aalsa ng mga Pilipino, pag-aalsa ni Lacandula, pag-aalsa ng mga Kapampangan, pag-aalsa ng mga Igorot, pag-aalsa ni Tamblot, pag-aalsa ni Bangkaw, pag-aalsa ni Juan Ponce Sumoroy, pag-aalsa ni Francisco Maniago, pag-aalsa ni Andres Malong, pag-aalsa ni Juan de la Cruz Palares, pag-aalsa ni Jigo Silang, pagbuo ng Diwang Makabansa, kilusang sekularisasyon. Pag-aalsa ng mga Pilipino. Karamihan sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa ating bansa ay nagdulot ng pang-aabuso at pagpapahirap sa mga Pilipino. Kabilang sa mga patakarang ito ay ang labis na paniningil ng tributo at ang hindi makataong imposisyon ng polo at bandala. Maging sa patakarang pangkabuhayan ay naharap din sa malaking suliranin ang mga Pilipino. Bukod sa inalisan na sila ng karapatang paunlarin ang kanilang mga lupang pansakaan, lantarang inilipat ng mga Espanyol ang mga titulo ng mga lupain ito sa kanilang pangalan. Sanhi ng mga pagsasamantalang ito, umigting ang pagnanais ng mga Pilipino na muling mabawi ang kasarinlan na tinatamasa na nila noon pa man upang maisakatuparan ang ganitong layunin sa pangunguna ng mga dato at katalunan. Nagsimulang magsagawa ng pag-aalsa ang ilan sa mga katutubo. Pag-aalsa ni Lacandula. Si Lacandula ang huling dato ng Tondo na tumulong kay Miguel Lopez de Legazpi upang magtatag ng kolonya sa Maynila. Ang pagtulong na ginawa ni Lacandula ay bunsod ng kasunduan na hindi pagbabayarin ng tribo ang kanyang pamilya at magtatamo ng karapatan ang mga katutubo sa kolonya. Subalit taliwas sa inaasahan ni Lacandula, hindi tumupad ang mga Espanyol sa kasunduan. Sanhi nito, pinangunahan ni Lacandula ang isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol sa Maynila noong 1574. Tumigil lamang ang labanan nang maibalik sa mga katutubo ang mga pribilehiyo at karapatang napagkasunduan. Pag-aalsa ng Kapampangan. Noong 1585, binalak ng mga Kapampangan na salakayin ang mga Espanyol sa Maynila. Ngunit nabigo ang tangkang pagsalakay dahil nalaman ng mga Espanyol ang plano ng mga Kapampangan. Agad na pinahuli ang mga kasapi ng planong pag-aalsa at ang lahat ng mga ito ay hinatulan ng kamatayan. Pag-aalsa ng mga Igorot. Sa simula pa lamang ay hinangad na ng mga Espanyol ang ginto ng mga Igorot. Upang maisakatuparan ang pagnanais na ito, nagpagdala ang mga Espanyol ng ilang ekspedisyon sa minahan ng ginto sa Cordillera. Hindi naman nagtagumpay ang mga ekspedisyong ito dahil nagawa silang maitaboy ng mga Igorot. Bunsod ng mga naging kabiguan ng mga naunang ekspedisyon, ipinadala ng pamahalang Espanyol si Padre Esteban Marin sa Cordillera noong 1601. Si Padre Marin ang nagsilbing tagapamagitan upang mahikayat ang mga Igorot sa ninanais ng mga Espanyol. Ngunit tulad din ng pinasapitan ng ibang ekspedisyon, nabigo rin si Padre Marin at kabilang din siya sa mga pinatay ng mga katutubo. Matapos ang pagkakapatay kay Padre Marin, ang pinagsanib na puwersa ng hukbong Espanyol at Kapampangan sa pangunguna ni Kapitan Aranda ay lumusob sa mga Igorot. Ngunit maging sila man ay hindi nagawang magapi ang mga katutubo ng Cordillera. Pag-aalsa ni Tamblot.
Noong 1621-1622, pinangunahan ni Tamblok ang isang pabaylan, ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol sa Bohol. Naikayat niya ang mga katutubo na mag-aalsa sa layuning manumbalik sa kanilang lugar ang dating pananampalataya. Nagapi ang pangkat ni Tamblok nang ipadala sa Bohol ang mga karagdagang hukbong Espanyol na galing sa Cebu. Pag-aalsa ni Bangkao. Noong 1621, kaalinsabay ng pag-aalsa sa Bohol ang isa pang pag-aalsa sa pulo ng Leyte. Pinangunahan ito ni Bangkao, ang pinuno ng Limasawa. Tulad ng layunin ni Tamblok, naikayat din ni Bangkao ang mga katutubo na mag-alsa upang manumbalik sa dating pananampalataya. Sa simula ay sinikap ni Alcalde Juan de Alcarazo ng Cebu na magkaroon ng mapayapang usapan upang maayos ang anumang sigalot. Subalit wala ring nangyari at natuloy ang labanan ng pangkat ng mga Espanyol at ng pangkat ni Tamblok. Sa naturang labanan, nagapi ang pangkat ni Tamblok. Naging malupit ang pagkamatay ni Tamblok dahil pinutol ng mga Espanyol ang kanyang ulo at itinulos sa kahoy. Ginawa ito ng mga Espanyol upang magbigay babala sa sinumang magbabalak sumuway sa kanilang patakaran. Pag-aalsa ni Juan Ponce Sumoroy. Noong July 1649, pinangunahan ni Juan Ponce Sumoroy ang pag-aalsa sa Samar. Ang naturang pag-aalsa ay tanda ng kanilang pagkondina sa kautosang ipinalabas ni Governor General Chico Fajardo na sa pilitang magpapadala sa Cavite ng mga manggagawang taga-Samar. Naging hudyat ng pag-aalsa ang ginawa nilang pagpatay sa kura paroko ng Palapag. Mabilis na tumugon ang pamahalang Espanyol sa naturang pangyayari. Tinipon nito ang mga hukbo mula sa Luzon, Zamboanga at ipinadala sa Samar upang supilin ang pag-aalsa. Nagawang makatakas ng pangkat ni Sumoroy sa kabundukan at doon nila ipinagpatuloy ang pakikipaglaban bilang tulisan. Sa pagnanais na mahuli si Sumoroy, nagpalabas ng anunsyo ang pamahalang Espanyol na magbibigay ng pabuya sa sinumang makahuli sa kaniya. At noon ngang taong 1650, isang taon pa lamang ang nakalilipas na magsimula ang pag-aalsa sa Samar, ay nahuli si Sumoroy at pinatay. Pag-aalsa ni Francisco Maniago. Noong 1660, naganap ang isang pag-aalsa sa Pampanga sa pangunguna ni Francisco Maniago. Sumiklab ang pag-aalsa dahil na rin sa pagmamalabis at pang-aabuso ng mga Espanyol sa pagpapatupad ng mga patakarang bandala at polo. Upang mapigilan ang pagpapadala ng sitwasyon, ginamit ng Espanyol ang mga sundalo mula sa bayan ng Macabebe at mga pari at mga misyonero. Sa huli, sumukuri ng pangkat ni Maniago at sila ay pinatawad. Binayaran din ng mga Espanyol ang kanilang utang sa mga magsasaka. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang hindi makatwirang pamamalakad ng mga Espanyol sa lugar. Pag-aalsa ni Andres Malong. Noong 1660, naganap ang isang pag-aalsa sa Pangasinan na inilunsad ni Andres Malong. Maraming mamayan ang umanib sa kanyang kilusan, kasama na ang mga taga-Sambales, Ilocos at Cagayan. Ang naging sentro ng kanyang kapangyarihan ay ang bayan ng Binaltungan, ngayon ay lungsod ng San Carlos, Pangasinan. Hindi nagtagal ang naging pamumuno ni Malong
dahil na rin sa mga ginawang pagsalakay sa kanila ng mga Espanyol. Nabihag at naparusahan ng kamatayan si Malong kasama ang ilan sa mga kasapi ng kanyang kilusan. Pag-aalsa ni Juan de la Cruz Palares. Noong 1762, sa kasagsagan ng pananakop ng mga Ingles sa Maynila, pinangunahan naman ni Juan de la Cruz ang labis na paniningil ng tributo sa mga tao at ang pag-aabuso sa kapangyarihan ng mga alkalde-mayor na si Juan Gamboa. Lumaganap sa buong lalawigan ang pag-aalsa. Nagwakas lamang ito makalipas ang 2 taon nang mabihag si Palares. Binitay si Palares sa harap ng kanyang mga kababayan. Pag-aalsa ni Diego Silang. Sa pagnanais ni Diego Silang na mahinto na ang paniningil ng buwis sa kanyang mga kababayan, naglakas loob siyang humarap sa pamahalang Espanyol at kapalit nito, isusuko niya ang kanyang sarili na pamunuan ang mga sundalong lalaban sa mga Ingles na sumakop sa Maynila. Subalit sa halip na pagbigyan, hinuli siya at ikinulong ng mga Espanyol. Nakalaya lamang siya sa tulong ng isang kaibigang Espanyol. Bunsod ng pangyayari, pinamunuan ni Diego Silang ang isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol sa Ilocos. Nagawa nilang mapatalsik sa tungkulin ang alkalde-mayor ng Bigan at wakasan ang pagbabayad ng tributo at serbisyo sa pulong. Matapos nito ay nagsarili ang Ilocos at ginawa ang Bigan bilang punong lungsod. Sa pamumuno ni Diego Silang ay hindi rin nagtagal. Ito ay dahil pataksil siyang binaril ng kanyang kaibigang mistisong Espanyol. Sa pagkakataong iyon ay agad na binawian ng buhay si Diego Silang. Hindi naging dahilan ang pagkamatay ni Diego Silang upang matigil ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Kasama ang ibang pinuno ng kilusan, ipinagpatuloy ng kabiyak ni Diego na si Gabriela Silang ang pakikipaglaban. Ngunit dahil na rin sa malakas na puwersa ng hukbong Espanyol, nagapi ang pangkat ni Gabriela at tuluyan nang nagwakas ang pag-aalsa. Pinarusahan at pinatay si Gabriela Silang at ilang pinuno ng kilusan matapos sila mahuli. Pagbuo ng Diwang Makabansa. Sapagkat hindi humantong sa malawakang revolusyon ang mga naganap na pag-aalsa, nanatili pa rin matatag ang pamahalang Espanyol sa kapuluan. At noong 19 na siglo, nagkaroon ng pagbabago sa panlipunan at pangkabuhayan, kalagayan ng mga mamamayan. Nabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makilahok sa mga kalakalang nagaganap. Noong 1869, sa pagbubukas ng Suez Canal sa Egypt, ay bumilis ang ugnayan ng mga bansa sa Asia at Europa. Nakapaglakbay sa bansa ang mga Europeo na dala ang mga kaisipang liberal. At dahil na rin sa mga pagbabagong naganap sa bansa, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na makabasa ng mga aklat at iba pang babasahin na nagmulat sa kanila upang mabatid ang mga karapatan sa sariling bayan. Sa pagpasok ng mga kaisipang liberal sa bansa, nagsimulang mabuo sa mga Pilipino ang Diwang Makabansa. Punsod dito, iba't ibang samahan ang naitatag upang magkaroon ng mga pagbabago sa panlipunan, kalagayan ng bansa. Kilusang sekularisasyon. Itinatag ng ilang mistisong paring Espanyol ang kilusang sekularisasyon na pinamunuan ni Padre Pedro Pilais. Layo ng sekularisasyon na magkaroon ng pagbabago sa kaayusan sa reliyong Katoliko. Una na rito na mabigyan ng pagkakataon ang mga paring sekular na namamahala ng sariling parokya. Lumakas ang kilusan nang umani ito ng suporta
mula sa pamahalang Espanyol na noong mga panahong iyon ay may mga pinunong may kaisipang liberal. Kabilang sa kilusang sekularisasyon ang mga pari na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o Gumborsa. Nang pumanaw si Padre Pedro Pilais, ipinagpatuloy ng Gumborsa kasama ang iba pang paring sekular ang sekularisasyon. Ngunit nang maganap ang isang pag-aalsa sa Cavite noong January 20, 1872, inakusahan ang Gumborsa bilang mga pinuno nito. Dahil dito, itinuring ng mga Espanyol ang Gumborsa na taksil sa pamahalaan at tinutulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ang kamatayan ng tinaguri ang tatlong paring martir ang nagpaigting sa damdaming makabayan ng mga Pilipino na magpunyagi laban sa pamahalaang Espanyol. Aral tayo mga bata. Hindi makatarungan sa panig ng mga Pilipino ang mga ipinatupad na patakaran ng mga Espanyol sa bansa. Nagkaroon ng maraming pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para sugpuin ang hindi makatarungang patakaran ng mga Espanyol. Umusbong ang diwang makabansa ng mga Pilipino nang mamulat sila sa maling sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Nagtatag ang mga Pilipino ng mga kilusan upang magkaroon ng mga pagbabago sa kalagayan panlipunan. Kabilang dito ang kilusang sekularisasyon. Ang pagkamatay ng Gumborsa ang lalo pang nagpaigting sa damdaming makabansa ng mga Pilipino.